It's time for DJ Rocky's Secret Files. Lahat ng mali ay may kabayaran. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Olivia. At ito ang aking secret file. Isa akong anak ng pastor. At alam ko na ako ang black sheep sa aming pamilya. Marami akong naging boyfriend at lahat sila long-term relationship. Pero ewan ko ba kung bakit ako attracted palagi sa troubled man. Kung hindi babaero, sa losers ako napupunta. Yan ang naging cycle ng life ko. Until nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Jacob. Si Jacob ay isang Amerikano. Gwapo siya. He has this set of blue eyes. At napakabait. Nakilala ko siya sa isang dating site by accident. By accident, yes. Because I wasn't there to look for someone. Nag-sign up ako sa dating site na yon para i-check kung ano ang relationship status ng boyfriend ko noon. Dahil nahuli kong may mga kachat siya galing sa site na ito. I think yung profile ko was created 5 years before I met this guy. So isang araw nasa trabaho ako at hiningan ako ng social security number ng HR namin dahil na-misplace nila ang file ko. Kahit ako hindi ko alam ang number ko, so nag-try akong mag-login online. Kaso nakalimutan ko yung password. So nag-request ako to reset my password at yun na nga ang link na yon was sent to the same email I used to sign up sa dating site na yon. Pag-check ko ng email, meron akong nabasang notification from someone. Yes, and this was from the dating site. This someone sent me a message kaya napalogin ako out of curiosity. The message was from Jacob at ang sabi, "Hi there, I really love your profile and I wanna know you more." So ako naman, dali-daling nag-check ng profile niya. Naku, ang gwapo. Yun nga lang, may anak siya. Sabi sa profile niya, his daughter is number 1. Now, kung okay lang daw sa babae na number 2 lang siya, then may possibility for a relationship. So I responded to his message and said, "Hey, thanks for showing interest. I just checked your profile and I think you're cool but sorry. I'm not really looking for a relationship at the moment and I'm not in this site too. You just got lucky I happened to check my email for some important stuff so I saw your message." At that time, active ang status ni Jacob online. So mabilisan siyang nag-reply. Sabi niya, "Hey, I know you're not on this site often, but do you have Skype?" At doon na nagsimula ang aming kwento. Nagbe-video call kami as friends. Basta yung kwentuhan namin about life, work, and our past relationships. Sobrang bait ni Jacob. Iba siya sa mga puti na nakachat ko dati. Hindi siya bastos, hindi siya nanghihingi ng sexy pictures, at hindi nag-open up ng mga topic about sex. Then 2 weeks of chatting, nagsabi siya na, "Hey, I'm going to the Philippines. Can you meet me in Manila?" Sa mind ko, wow! Meet agad? Ang haba ng hair ko, lilipad agad siya dito to meet me. So ang sabi ko, sure, in one condition. I will pay for my ticket and hotel.
Nagulat siya at ako lang daw ang Pinay na nakilala niyang ganun. Sabi ko, ayoko na ikaw ang magbayad dahil ayokong mapipilitan ako to do something na ayaw ko just to return the favor. So yun na nga, nag-book kami ng flights pareho. Pero sabi niya, pwede ba ako na lang magbayad ng hotel at least? Nagtanong siya kung anong room ang gusto ko at kung separate ba. Sabi ko, sayang ang pera, so 1 bedroom na lang. Pero request for 2 queen beds at nag-agree naman siya. Fast forward to the day of our meeting. Nang makita ko siya sa personal. Ang guwapo niya, DJ Rocky. At nang lumapit siya, sobrang bango niya. Ang tangkad-tangkad niya. At nung inoobserbahan ko siya kung paano siya kumilos, napaka-gentleman. The way siyang makatitig sa akin, malalaman mo talagang, oy, in love to sa akin. Ako naman, meron pang mga hesitation. Kasi, hello, 6'2" siya. Ang height ko 4'10" lang. Tapos, 'di ba, may background ako na attracted ako sa troubled men. Pero ito parang santo sa sobrang bait. It was a quick visit, 5 days lang kami nagsama. Pero after that, ipinagpatuloy namin ang communication namin. Hanggang sa bumalik siya ulit after 3 months at doon na siya nagpaalam sa parents ko to marry me. Maganda ang trabaho ni Jacob pero mahirap lang siya. Wala siyang sariling bahay. Nakikitira lang siya sa friend niya dati. So ako ang nagbayad ng mga gastusin para sa medical ko at visa ko para makapag-migrate ako sa US. Ibinenta ko ang sasakyan ko at ang kondo ko para may pambili ako ng ticket at pambayad sa down payment at security namin sa bahay na uupahan namin. Unlike sa ibang nababalitaan natin, hindi ko ramdam yung tinatawag na American Dream. Yung lifestyle ko, biglang naging downgrade. Walang need, walang gamit sa bahay, as in wala. Kahit kutsara at tinidor, wala. Nagsimula talaga kami sa wala. Pero masaya kami. Masasabi kong super bait ng asawa ko. Wala akong masasabi sa pagmamahal niya sa akin, sa respetong ipinapakita niya sa akin, sa pag-aaruga niya sa akin. Masaya kami sa loob ng 1 taon. Perfect na sana ang buhay namin eh. Kaso, yung mama ng anak niya ubod ng sama ng ugali. She tried to make things complicated for us. Super tight ang budget namin lagi kasi siya lang nagtatrabaho dahil hinihintay ko pa yung work permit ko. Super tagal ng processing until sa dumating na nga at nakapagsimula na ako magtrabaho. Nung nag-work na ako medyo nakaluluwag na kami kaso hindi ako masaya. Dahil hindi magkatugma ang schedule namin sa trabaho kaya halos hindi na kami nagkikita o nagpapang-abot. Work from home ako pero I work from 2 p.m. to 11 p.m. At siya naman 4 a.m. to 2 p.m. So pag uwi niya ng bahay, work na ako. Pagkatapos ng work ko, tulog siya. Pagkagising niya, ako naman ang tulog. Yun ang naging buhay namin. And then on our 2nd year, nag-decide ako maghanap ng ibang trabaho. Natanggap naman ako. Super love ko ang naging new work ko. I work as an executive assistant. Wala akong ibang trabaho kundi ang boss ko lang. Flexible ang time. Kung gusto ko mag-off, pwede. Anytime. Ako ang nagde-decide kung anong oras ko gustong pumasok sa trabaho. Super masaya ako. Tapos, ang bait-bait pa ng boss ko. Akala ko magiging okay na ang lahat. Until one day, pagpasok ko sa opisina parang may mali. Masyadong tahimik at awkward. Malungkot ang boss ko so tinanong ko siya, "Okay ka lang ba, boss? Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako ah." Tahimik lang siya. So sa isip ko, baka nag-away sila ni Mrs. Yung office kasi namin, nasa likod lang ng bahay ng boss ko. In fact, ang wall ng office namin ay wall din ng room nila sa kabilang door.
For 2 years na nag-work ako doon, lagi kong naririnig ang boss ko at ang asawa niyang nag-aaway. Minsan umalis na lang ako ng bahay kasi ayoko ng tensyon. Parang ako pa ang nahihiya na nag-aaway sila sa harap ko. Yung boss ko ay pamilya at trabaho lang ang inaatupag so wala siyang kaibigan. At habang tumatagal ako sa trabaho, mas lalo kaming napapalapit ng boss ko sa isa't isa. Para ko na siyang tatay. Yung pagka-conservative nila at hardworking traits, the same. Sobrang tiwala ako sa kanya. At siya naman, na-appreciate niya ako ng sobra-sobra. Kasi lahat ng trabahong ginagawa ko kahit na hindi na parte ng job description ko, lagi siya nagpapasalamat. Naging all-around assistant niya ako. Then one day, nagbakasyon ang asawa ni boss. So napakatahimik sa opisina dahil walang away. At nakahinga rin si boss dahil walang kumukulit sa kanya. Tapos habang nagtatype ako ng report, sabi niya, may tanong daw siya sa akin. Then he said, "You know I love my wife and my family. But why is it I find myself falling for someone else?" Nako, nagulat ako sa tanong na yun. Napaisip ako, sabi ko, ako naman ang gumagawa ng schedule ng lalaking to. At alam ko na bahay at trabaho lang siya, so sinong someone else? Naku DJ Rocky, kinutuban ako pero nagmaang-maangan ako na hindi ko alam ang tinutukoy niya. So sinabi ko lang na mag-ingat ka, boss, guard your heart. Christian ang boss ko, so I reminded him na great men leaders sa Bible ay nasira ng dahil sa babae. Like David to Bathsheba and Samson to Delilah. Sabi ko ipag-pray mo na mawala ang nararamdaman mo sa kung sino man yan. At tumangulang si boss. Tapos balik trabaho na kami. Time went by, ganun pa rin kami ni boss. Masaya sa work. Great team kami. Kami naman ni Jacob, my husband, okay kami. We're best of friends. Lahat, kinukwento ko yung nangyayari sa buhay ko. Masaya siya na masaya ako. Yun nga lang, na super busy ng asawa ko, parang nako-compromise na yung sex life namin. Nakalilimutan ko nga palang sabihin na isa yan sa struggle namin sa previous job ko dahil hindi nga magkatugma yung work schedule namin. Kaya sabi ko kay Jacob, babe, landiin mo naman ako. Sige ka, pag ako nainip, sa iba ko to hahanapin. Tumawa lang si Jacob. Sabi niya, sira ulo daw ako. And then he reminded me na mahal niya ako. August of 2017. Just another day at work. Masaya, relax lang. At tahimik. Nang biglang lumapit sa akin ang boss ko. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo pero promise wag mong sasabihin sa iba. At sana wag kang umalis sa trabaho after this. DJ Rocky, hindi pa man natapos ang sasabihin ng boss ko. Alam ko na. Pero umupo lang ako doon at nakinig. Then he said, I'm falling for you. I'm in love with you. Grabe ang nervyos sa mukha niya. Hinarap ko siya at sabay sabing, I know how you feel. Nag-explain pa siya sa akin na sinubukan niya naman daw baliwalain yung nararamdaman niya pero hindi niya raw maitago at parang sasabog daw ang dibdib niya. So, habang ang dami-dami niyang explanation, sinabi ko ulit, I know how you feel and the feeling is mutual. Nanlaki ang mga mata ni boss sa gulat nung sinabi ko yun. Medyo nag-smile siya pero itinago niya to. Then sabi niya, what do you mean? Sabi ko, you heard it right. The feeling is mutual, but I know it's wrong. I'm married, and so are you. So it's not going anywhere. That's why it's best to shut it down and not talk about it. Sabi ko yun sa kanya. Alam ko that there's no stopping once masimulan namin, kaya mas mabuti pang wag nang simulan. Natapos yung araw na yun na masaya kami pareho sa trabaho at mas naging close kami. Alam namin parehas na we're falling for each other. Ilang buwan ang nakalipas, nag-message si boss na andito pala ako sa bahay na ini-inspect ko ngayon.
cabin ng property na to. Gusto mong sumunod dito? Ang ganda. Punta ka rito, naiisip kita. Eh ako naman, dahil gustong-gusto kong nagdadrive, I agreed. I drove for an hour and went to see my boss. Gated community and property na yon, so we decided na iwanan ang car ko sa labas. At nakisakay ako sa loob ng car niya. Pagdating sa cabin, nagsimula na siyang mag-inspect ng bahay. He took the pictures of the rooms, nag-measure siya ng bahay. Pagkatapos ng work niya, pumasok uli kami. Maganda sana yun eh, kaya lang hindi na maintain. Tapos nag-ikot-ikot ako habang nakatutok sa kisame nang biglang may yumakap sa likod ko. At dun na nagsimula ang pagtataksil ko, DJ Rocky. Napakagaling ni boss sa kama. Siya yata yung pinakamagaling sa lahat ng natikman ko. Pagkatapos nun sabi ko, please let's not talk about this. And he said, yes. Kinabukasan pumasok ako sa trabaho pero wala si boss doon. Nag-leave lang siya ng note na he went for a road trip with his wife and will be gone for the weekend. Ewan ko ba? Parang nasaktan ako. Hindi naman siguro selos yun. It's more on, wow, hindi ka man lang tumawag. Pagkatapos mo kong tekman kahapon, aalis ka lang nang walang paalam. Pero DJ Rocky, ngayon pa man, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng boss ko. Masaya ako. He treats me like a princess. He fills the gap and needs na hindi mabibigay sa akin ni Jacob. Pero kahit gaano man kami kasaya, nilalamon kami ng aming konsensya. Kaya sinubukan kong umalis sa trabaho kasi yun lang ang nakikita kong paraan para matigil ang kataksilan namin sa aming mga asawa. Umalis ako ng trabaho, DJ Rocky. Lumipas ang isang linggo, hindi kami nag-usap ni boss hanggang sa tumawag siya sa akin. Nagmakaawang magkita kami. So nakipagkita ako. Nagbeg siya to go back to work. I mean for me to go back to work. Kasi raw malalaman ng asawa niya na may ginawa siyang masama sa akin. Kasi alam ng pamilya niya how much we enjoy working with each other. Sabi ko, okay, as long as mag-behave siya sa trabaho at lumistansya sa akin. Sinubukan naming dalawa. Kaya lang mas nafo-fall kami deeply to each other. Our relationship lasted for a year before his daughter found out about the affair. Hindi nagsumbong o nagsalita ang daughter niya because she knew her dad is happy with me. And she saw how miserable her dad is with her mom. Ako naman ay came clean, kinausap ko si Jacob. Sinabi ko lahat sa kanyang nangyari. I knew I broke his heart. Pero kahit minsan, hindi ako nakarinig ng masasamang salita from him. Niyakap ako ng asawa ko trying to comfort me. Kasi nga, I was so heartbroken because of guilt and shame. Instead, murahin niya ako, sinabi pa niya sa akin na sorry sa pagkukulang niya and that he will be a better husband. Then December 2018, our secrets were exposed. Nalaman ng wife ni boss. Pinapili siya ng asawa niya. Of course, sila ang pinili. Although, alam ko naman na sa puso ni boss, ako ang nandoon. Pero alam namin na mali yun. Umalis ako ng bansa, nagpakalayo-layo. Hanggang sa lumipat kami ni Jacob sa sobrang layong lugar. Akala namin doon na matatapos ang kahibangan namin pero hindi. Patuloy kaming nagkikita ni boss kung saan-saan. Hanggang sa nag-divorce na sila ng asawa niya. He began to pursue me. Litong-lito ako sa kung anong gagawin ko. Hindi ko maiwan si Jacob kasi after all this, he remained faithful to me. And he never failed to remind me that I am loved despite of all my flaws. I felt so underserving with that kind of love. So, nilakasan ko ang loob ko. I filed for a divorce at umuwi ako ng Pinas.
Pagkalipas ng 2 buwan, sinundan ako ni boss. He pleaded for me to give him a chance. Mahal ko naman siya pero complicated ng relationship namin. Well, I just wanna let you guys know na meron talagang ibang paraan ng pagmamahal. Nagsimula man kami sa mali ni boss, pero sinubukan naman naming itama. Kinasal kami ni boss, at ang dating boss ko ay asawa ko na ngayon. Masaya, malungkot, magulo minsan, pero may panahon pa rin na nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Pero ganun ang pag-ibig. Kailangang sumugal at kailangang lumaban. Kailangang gawin ang tama. Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Muli, ako si Olivia. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero maraming nagsasabing may itsura ako. Dahil maputi ako, matangkad ako, at chinito. Siguro kung makikita niyo ako, mapagkakamalan niyo akong isang Koreano. Maraming pangyayari sa buhay ko. Mukha man akong Koreano na merong matinong pamilya. Produkto po ako ng isang broken family. Panganay sa 4 na magkakapatid. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Kami-kami na lang ang magkakasama sa bahay dahil ang mga magulang ko ay may kanya-kanya na ring buhay. Nagsimulang magkaroon ng problema ang pamilya namin nang manlalaki ang mama ko. Sumama siya sa iba. At si Papa naman, ilang taon din ang lumipas ay nag-asawa na rin ng iba. Pero kahit ganoon, hindi siya nakalimot sa pagsusustento sa amin. Sa una, hindi naging madali ang buhay namin. Dahil nga sa sitwasyon namin, hindi na rin ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil maaga rin akong nag-asawa. At siguro, nagre-rebelde din ako nung time na yun, kaya naisipan kong bumukod. Dahil sa lihim na galit ko sa mga magulang ko. Hanggang sa dumating si Kim sa buhay ko. Masaya kami. Mag-boyfriend and girlfriend. Sa umpisa, okay. Hanggang sa nagkatrabaho ako ng maayos. Ewan ko ba bakit ang lakas ng tama ko sa babaeng yun. Ang ganda kasi niya eh. Napakaputi, napakakinis. Lahat ata ng tropa ko type siya. Pero dahil mabilis pa ako sa kidlat, ako pa rin ang nagwagi. So, ayun. Magmula nang naging kami, minahal ko siya. Maraming bagay kaming pinagkakasunduan, pero habang tumatagal nga, maraming hindi pagkakaunawaan. Umabot kami ng 6 na taon. Hindi namin nakalaing tatagal kami ng ganon. Dahil wala naman akong naging nobya na umabot ng taon. Naalala ko nga ang pinakamatagal sa akin ay 3 buwan. Ganon ako kaloko sa babae noon. Bigla nga akong nanggo-ghost ng babae kahit matino yung babae. Pero kay Kim, sunod-sunuran ako sa kanya. Lahat ng mga bagay na hindi ko literal na ginagawa ay nagawa ko kay Kim. Na hindi ko maintindihan sa sarili ko, buong buhay ko inalay ko sa kanya. Ganun ata talaga kapag mahal mo ng sobra yung tao. Mahirap i-explika. Maayos ang lahat sa amin ni Kim. Siguro ang kulang na lang sa amin ay anak.
6 na taon na kami, pero wala pa rin kaming anak. Hindi ko nga malaman kung anong problema at sino sa amin ang may problema. Maraming pagsubok ang dumating. Maraming pagkakataon na nabigo kami. Bata pa naman kami, 24 years old parehas. Pero ewan ko, sa 5 to 10% lang daw ang tsansa. At kung sakaling makabuo, napakaselan daw na magiging sitwasyon. Kailangang alagaan ng sobra. So, ayun, nagbigay ng tips sa amin ng doktor kung paano kami magkakababy. May chance namang mabuntis si Kim basta wag lang daw kaming mawawala ng pag-asa. Pero sa tagal din naming umaasa, para na rin kaming umaasang sadyang wala talaga. Minsan nag-uusap kami ng masinsinan. Tinanong niya ako kung paano kung tumanda raw kami ng walang anak. Okay lang ba sa akin? Sinagot ko siya, oo. Mahal na mahal kita kaya ikaw lang sapat na. Huwag ka nang malungkot, mga bata pa naman tayo. Huwag kang panghinaan ng loob, darating din tayo dyan. Ikaw lang ang mamahalin ko. At nagyakapan kaming dalawa. Hindi ko kayang mawala si Kim sa buhay ko, DJ Rocky, parang hindi ko yata kakayanin. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng problema. Unti-unting humina ang kumpanya na pinapasukan ko. Hanggang sa umabot ng 3 buwan, nag-notice sa amin na magbabawas ng tao. Kasama ako sa tinanggal sa kumpanya. Paiyak-iyak pa ako noon, hindi ko matanggap. Ilang taon na rin ako doon at napamahal na ako sa trabaho ko at sa mga kasamahan ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kaya naganap ako ng trabaho. Kontrata't lang. At dahil doon, madalas kaming mamroblema financially. At lumala pa nung nagkasakit ako. Natenga ako ng 5 buwan. Kaya naisipan na ni Kim na magtrabaho. Yes, DJ Rocky, simulat sa pool. Nang magkasama kami ni Kim, hindi ko siya inobligan. Pag-uwi siya galing sa trabaho, nagsiselebrate kami na regular siya sa trabaho. At ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Dahil sumasideline naman sa pagbebenta at pagde-deliver ng frozen goods. Then November 2018, may napansin ako kay Kim. Lagi siyang ginagabing umuwi. Nung una, hindi ko yun pinapansin dahil baka nag-overtime lang siya sa trabaho. Hanggang sa dumating yung time na hindi siya umuwi. Nag-alala ko, tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa nakauwi siya, 5:00 ng umaga. Nag-overtime lang daw sila. Dahil siya yung na-assign na checker sa container na ibinaba nila. Isa pa, peak season na kasi noon kaya inabot sila ng ganong oras. Tinanong ko siya bakit hindi niya sinasagot yung phone niya. Naiwan niya raw sa opisina. Pinaniwalaan ko naman siya at tinayaan ko ng matulog. Nakapag-celebrate kami ng Pasko at New Year ng magkasama. Hanggang sa lumipas pa ang panahon. Naghanap ako ng trabaho. Nag-asikaso ko ng mga requirements ko. Olats, yung first day ko ng paghahanap ng trabaho. Napagpasyahan kong dumaan sa monumento. Baka sakaling meron akong ma-applyan doon. Pumasok ako sa isang kilalang mall. At pumunta sa isang sikat na fast food chain. Pagkarating ko doon ay nagulat ako dahil nakita ko si Kim. Hindi ako nagkakamali. Girlfriend ko yun. Live-in partner ko yun. Ito yung lalaki rin na nahuli kong kasama niya. Sila pa rin pala. Iyak ako ng iyak. Sobrang galit na galit ako. Nagising siya sa mga pangyayari, nagtaka pa siya nung una pero nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. Ay inagaw niya pa sa akin yun. Sabay sorry sa akin. Gusto ko siyang saktan ng pisikal nung time na yun. Pero nagpigil ako.
Umalis ako kahit is oras na ng gabi at tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Lahat ng pwede naming komunikasyon ay pinutol ko na. Binlock ko siya. Nagpalit ako ng number. Hindi ko akalain na ipagpapalit niya lang yung 7 taon naming pagsasama para sa lalaking yun na kailan niya lang nakilala. At magmula no, nag-focus ako sa trabaho para makalimot. Nadistino ako sa Cebu. Pumayag ako. Pagkarating namin ng Lapu-Lapu City, nag-happy-happy kami ng mga katrabaho ko. Nag-beer house kami, pumunta sa kung saan-saan. Nambabae ako ng babae. Marami akong nakilalang babae. Karaniwan pastime ko lang. Kung anong ginagawa ko nung teenager ako, ganun din yung ginagawa ko. Kung sino-sinong mamimit ko, para lang mapunan ang pangangailangan ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako masaya. Iba talaga pag merong pagmamahal na kasama. At ayun na, aminado ako mahal ko pa rin si Kim. Bumalik ako sa kalungkutan nung nabalitaan kong nagsasama na si Kim at yung mokong supervisor niya. Ang sakit pa rin isipin na ang tagal na namin, sumama pa siya sa iba. Ewan ko ba kung anong nagustuhan niya sa lalaking yun na kung tutuusin, di hamak naman na mas gwapo ako dun. Pero aminado akong talo ako pagdating sa pera. Fast forward, bumalik kami ng Maynila. Excited ako. Namimiss kong mga kasamaan ko sa trabaho pero may napansin ako sa tabi ng table ko na bago. Agad na ipinakilala sa akin, siya si Grace. Natulala ako sa babaeng ito, ang cute-cute, maputi, chinita. Na love at first sight ata ako. Dumaan ang mga araw na nag-iiba ang kilos ko. Hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Naging friend ko siya sa FB. Kaya lang nalungkot ako sa nalaman ko. May asawa na siya. At kasal pa. Pero, hindi tumigil ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kaming dalawa para kumain. Nilihim namin yun para hindi kami machismis. Nagkamabutihan na nga kami. Nalaman ko, 8 taon na sila ng asawa niya. Nasa abroad to. Wala pa silang anak. Kaya pala kahit may asawa na siya, dalagang-dalaga pa rin kong tingnan. Lumipas ang mga buwan, napadalas ang paglalabas namin. Pagkatapos ng birthday ko, naging kami. Ang saya-saya ko. Palihim ang naging relasyon namin ni Grace. Marami kaming napuntahang lugar, malalayo. Marami kaming pictures together ng magkasama, pero hindi namin pinopost yun. At dahil doon, tuluyan ko na ngang nakalimutan si Kim. At bago matapos ang birthday month ko, may nangyari sa amin ni Grace. Hindi ko naisip na kabit ako. Hindi ko inaasahang magagawa ko ang bagay na yun. Yung ginawa, ano nga namang magagawa ko? Nag-resign na siya sa trabaho dahil sa pagbubuntis niya. Nalungkot ako dahil hindi ko na siya makakasama, pero mabuti na rin yun. Para maalagaan niya ang pagbubuntis niya. Sinabi niya na uuwi sila ng probinsya nila. Naging okay naman nung una, yung pag-uusap namin, palagi niya ako ina-update. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan, binlock niya ako. Gumawa pa ako ng dummy account para i-message siya. Pero wala na talaga, hindi ko makakontak. Siguro nga iniwasan na niya ako. At napag-isip-isip niya na mali yung ginagawa namin. Kaya lang ang sakit. Mahal na mahal ko na siya. Kahit alam kong bawal. At hindi kami pwede. Mahal ko talaga siya. Namimiss ko siya. Palagi akong lutang sa trabaho. Pag naaalala ko siya, sana man lang kausapin niya ako. Kahit yung minsan lang yun, sapat na sa akin.
Sa pangalawang pagkakataon, nasaktan na naman ako. Siguro nga ito yung karma ko sa mga katarantaduhan na pinaggagawa ko noon. Sinisingil na ata ako ng panahon. Until now, depressed ako, DJ Rocky. Huling balita ko kay Grace, baby boy, ang baby namin. Si Kim naman nagpaparamdam uli sa akin pero hindi ko na pinapansin dahil wala na akong pake. Sana makalimot na ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lexus at ito ang aking secret file. It's time for SPG, as in Super Tagner Secret File. Dahan-dahan lang, kuya. Virgin pa kasi ako. Hi, DJ Rocky. Pagkatapos ng halos isang taon mula noong mangyari ang experience ko, nag-decide akong isulat ang kwento ko at i-share ito sa iba. Sana ay mapakinabangan ninyo ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Aliana, 24 years old. At ito, ang aking SPG, as in Super Tagner Secret File. Minsan akong naging dancer sa isang club. Pinasok ko ang trabahong ito dahil sa kahirapan. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo at hindi rin ako pinanganak sa isang yayamaning pamilya. Kaya dumiskarte ako para mabuhay. Lahat na ng klase ng trabaho sinubukan ko. Pero ito, dito sa pagiging dancer, dito natanggal ang pagiging inosente ko sa mundo. Tandang-tanda ko pa ang mga ganap last year. Isang gabi, nag-perform kami ng mga kapwa ko dancer sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Mga sexy dance ang isinasayaw namin. At ang highlight ng bawat sayaw namin ay ang akitin ang mga guest sa resto bar. Lalo na yung mga lalaki. Kaya ganun ang ginawa ko. Nang akit ako ng isang lalaki, pumili ako ng gwapo na nasa isang table kasama ang mga tropa niya. Itago natin yung lalaki sa pangalang Philmar. Naalala ko yung mismong sayaw namin noon, DJ Rocky. Remix ng kantang Don't Funk With My Heart ng bandang Black Eyed Peas. Habang nasa gitna kami ng pagkendeng, lumapit ako sa table nila Philmar. At sa harap ni Philmar, pinerform ko yung sexy dance moves ko. Aba, sumayaw rin si Philmar at lumaban sa mga dance move ko. Maya-maya pa, napansin ko na sa aming dalawa na nakatingin ang halos lahat ng nasa loob ng resto bar. Kaya nagpasiklaban kami sa pagsayaw. Pagkatapos naming sumayaw, bumalik na ako sa backstage area. Pero hindi nagtagal, tinawag ako ng kasamahan ko.
Gusto raw akong makilala noong lalaking kasayaw ko kanina, si Philmar. Kaya ayun, pinuntahan ko at nakipagkilala ako. Medyo nahihiya akong lumapit sa lalaki. Pinaupo niya ako noong makita niya akong nasa table na nila. At sabi niya, Nice meeting you. Miss, ako nga pala si Philmar. Ikaw, ano ang pangalan mo? sagot ko naman sa kanya. Nice meeting you, sir. Aliana naman po ang name ko. At sumagot siya sa akin. Meron na siya. Philmar na lang. At ang sagot ko naman sa kanya ay, Kuya na lang ho ang itatawag ko sa inyo. Mas matanda naman kayo sa akin. Pagkatapos ay, nagkakwentuhan kami saglit tungkol sa mga sarili namin. Pinagmasdan ko si Philmar habang kausap siya. Hindi ko maitatanggi na ang gwapo-gwapo niya. May malaking muscle, may tattoo, may hikaw, at kalbo. Type ko yung tulad niya, pero hindi ko lang pinahalata. Hanggang sa bigla niya akong tinanong. Aliana, may lakad ka ba mamaya? Sagot ko naman. Wala, kuya, bakit po? At sumagot din siya na, Gusto ko pa sanang makasama ka. Kahit mga 3 oras na. Hindi ka kasi maalis sa isip ko. Magaling kang sumayaw. Maganda ka. At mukha ka namang mabait. Baka naman pwede mo akong mapagbigyan. medyo nag-isip muna ako ng isasagot. Hanggang sa nasabi ko sa kanya na, sige kuya, 3 hours lang naman eh. Saan tayo pupunta? Then bigla siyang nagpaalam sa mga kasama niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at nagmamadali kaming umalis ng resto bar. Sinenyasan niya yung gwardya na isasama niya ako at ngumiti lang sa akin ang guard namin sabay kindat. Parang alam niya ang gagawin sa akin ni Philmar. Pagkalabas namin, sumakay ako sa motor niya at umalis kami agad. Tumungo kami sa isang pulang motel. Pumili si Philmar ng kwarto, nagbayad sa front desk, kinuha ang susi at agad kaming pumasok sa kwarto namin. Umupo kami ni Philmar at tinanong niya ako. Aliana, marunong ka bang sumubo? Sagot ko, depende kung ano ang isusubo, kuya. Bakit po? Kinuha niya ang wallet niya at kumuha siya ng malaking pera at iniabot sa akin. Sabi niya pagkatapos ay, Down payment ko yan sa'yo, Aliana. Paligayahan mo ko ngayong gabi. Pag magaling ka, dodoblin ko yan. Nabigla ako sa sinabi ni Philmar. Pero kasi
naalala ko, ang dami kong utang na kailangang bayaran. Kaya hindi na rin ako tumanggi. Nagkunwari akong magaling sa kung anumang ipapagawa niya sa akin. Kung kaya't sumagot ako ng, Kuya, gusto kong lumigaya ka kaya sige. Ano bang mga gagawin ko? Anong ipapasubo mo sa akin? Binuksan niya ang zipper ng pantalon niya at ipinakita ang ipinasusubo niya sa akin. At ang sabi niya ay, Eto, Yes, DJ Rocky. Kailangan kong isubo ang kanyang malaking hotdog. Pinagmasdan ko ang hotdog niya at nakita ko ang daming nakatanim na kangkong sa tabi nito. Pero sabi ko, sige kuya, isusubo ko yan. At ginawa ko ang gusto niya. In and out na pagsubo. At sa bawat subo ay tila lumalaban ito at pumapalaga. Bawat kagat ko gumaganti siya ng tayo. Pagkatapos ng mga 10 minuto, ay, meron na lang biglang tumalsik na wow! Nalasahan ko pa. Pagkatapos noon ay ibinigay niya sa akin ang ikalawang utos niya. Sabi niya, magaling ka, Aliana. Ngayon, tumuwad ka naman. Sagot ko, Po, kuya? Tutuwad? Sagot niya, Oo, tutuwad. sa ibabaw ng kama tumuwad ako na parang aso. Kinagat ni Filmar ang hita ko at hinila gamit ang bibig niya ang panty ko. At nang matanggal niya ito, naramdaman ko ang mahaba at matigas niyang hotdog na nag-field trip sa aking biyak na bato sa likuran. Sa bawat field trip niya ay napapasigaw ako ng mabilisan ng Isang salpak katumbas ng isang Aaminin kong masakit pero masarap kaya sabi ko kay Filmar, dahan-dahan lang kuya. Virgin pa kasi ako. Pagkatapos niyang makaraos, ay umalis na ang kanyang hotdog sa aking biyak na bato. Humiga kami saglit at nagpahinga. Pero hindi pa pala tapos ang lahat, DJ Rocky. Matapos ang ilang minutong time out, binigay ni Filmar ang ikatlong utos at ang sabi niya, Aliana, higa. Bumuka ka. Humiga ako, bumuka ka, at bumungad sa kanya ang aking finat. Dumura siya sa kanyang dalawang daliri at ginawang nilaga ang finat ko. Tsaka siya dumapa sa harap at tinikman ang bagong luto na nilagang maniko. Dinilaan niyang nilaga pataas pababa pagpasok palabas at naramdaman kong masarap na nagpaikot-ikot ang dila niya kaya napahiyaw na lang ako ng sobrang lakas na. At para sa huling utos, inilapit niya ang matipuno niyang dibdib sa mukha ko at nagsabi siya na, Nakikita mo ba yung mga pasas na yan? Dilaan mo yan. Habang nagbabakasyon ang ano ko sa ibaba mo. At doon ko na naramdaman ang hotdog na nakikipagbakbakan sa nilagang mani na niluto ko nung gabing yun.
Panay rin ang halik at dila ko sa mga tinatawag niyang pasas. Sa bawat pagdila siya ring balik niya ng at sa huling pagkakataon ay nagsanib puwersa ang langit at lupa noong inaalay ni Filmar ang huling sabaw sa aking nilaga. Lahat mahapdi, pero lahat masarap. May mga nakita akong dugo sa bedsheet at doon ko na-realize na hindi na ako V as a virgin. Sa wakas, hindi na. Pagkatapos noon, nagbihis na kami at iniabot niya sa akin ang napagkasunduan namin. Mukhang nakontento naman siya sa akin. At sa huli, hinihingi niya ang number ko at nagkanya-kanya na kami. Makalipas ang 1 taon, tatay na siya ng panganay ko. Oo, DJ Rocky. Nagbunga ang unang beses naming magyugyugan sa pulang motel na yun. Buti na lamang ay hindi ako iniwan. Hindi ako iniwan sa ere nitong lalaking ito. Na ngayon ay mahal na mahal ko na. At mahal na rin ako. At marahil ay may nagtatanong sa akin o magtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ba ang mga nagawa ko noon. At ito ang sagot ko. Hindi. Hindi ako nagsisisi. Dahil pinanindigan ako ni Filmar. Literal na tumindig siya para sa akin. Sana nga ay wag na siyang makahanap ng ibang titindigan pa bukod sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere ng aking kwento. Muli, ako si Aliana. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganer Secret Files. And now it's time for DJ Rocky's Secret Files. Makikita mo lang din talaga na hindi niya maayos-ayos yung sarili niya. That moment, naaawa ako sa kanya. Marumi yung mga kuko niya. Amoy araw. Maraming tigyawat. At higit sa lahat, hindi araw-araw na naliligo. Pero ewan ko nga ba kung anong meron sa akin. At tinulungan ko siya. Sa madaling salita, nang maging kami, ay binago ko siya. Naging tao siya. 16 years old ako nung sinagot ko siya noon. Hanggang sa lumipas ang panahon, nangarap kami na gusto naming makatapos kami ng pag-aaral, makapagpundar para sa magiging pamilya namin. So nag-decide ako na, okay, bago ako mag-aral, siya na muna. Kaya ayun ang naging sistema namin.
Nagtatrabaho ako habang siya naman ay nag-aaral. Pangit mang tingnan mula sa paningin ng ibang tao. Pero yun ang naging strategy namin eh. At wala naman akong pinagsisisihan doon. Pangarap namin yun eh. Kaya ibinigay ko lahat ng kailangan niya. Mula allowance, ayaw na niya sa akin. Ako namang suyo ng suyo, gagawin ng lahat para lang magkabalikan kami. Ganun at ganun lagi ang nangyayari sa relasyon namin. Hanggang sa isang araw, pagising ko na lang, ayoko na. Suko na ako. And for the very first time, ako ang nakipag-iwalay. At pumayag siya. At habang lumilipas sa mga araw na hindi ko siya nakakausap at nakakasama, iba ang nangyayari sa akin. Akala ko magiging okay ako. Pero hindi pala. Parang mabaliw-baliw ako kaiisip kung kumusta na siya. Parang may nawala sa akin. Kaya naman nung isang araw bigla siyang nagparamdam. Nakipagbalikan na ako. Yes, nakipagbalikan ako. At yun ang pinakamasaya para sa akin. Pinakamasayang araw. Pero eto na nga. Dahil nagkabalikan kami, syempre, back to normal na naman ang pangyayari sa aming dalawa. Nabuntis niya ako. Sa isip ko noon, masaya ako. Dahil magkakaroon na kami ng pamilya. Pero nung ibalita ako sa kanya, ako ang mag-isang maiiwan sa bahay. Lumipas sa mga araw, sinusubukan kong kayanin. Hanggang sa nag-anim na buwan ang tiyan ko. Pansin ko na naman na may pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Natitiis niya ako na hindi kausapin sa loob ng 2 linggo. Sa phone na nga lang kami nag-uusap pero hindi niya man lang ako maisinat sa oras niya kahit online siya. Hanggang sa doon ko na nabisto ang lahat. Meron siyang iba't ibang babae. So yung dati pala na tumawag sa kanya, babae niya yun. At meron pa siyang ibang kaklaseng babae na babae niya. Nang malaman ko yun, grabe yung pag-iyak ko. Halos araw-araw nagtatalo kami. At halos araw-araw ay nagmamakaawa ako na kung pwede magpakatino na siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin bigla na lumayas na raw ako sa bahay namin kesyo hindi na niya ako mahal. At ang bata lang ang gusto niyang panagutan. Ang sakit sa parte ko na anong ginawa ko para ganunin niya ako? Araw, tanghali, gabi, iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko akalaing manganganak na pala ako. Hindi ko alam kasi hindi naman sumasakit yung tiyan ko. Lagpas na rin ako sa due date. So, ayun. Base sa ultrasound, nabahala ako. Bakit ganun? Hanggang sa nagising na lang ako, nasa ospital na ako, at ang katagang narinig ko lang ay emergency CS. Napaisip ako, bakit hindi ko alam na napunta ako ng ospital? At ang case ay hindi raw ako gising ng 2 araw. Nagsi-seizure daw ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ang natandaan ko lang, stress daw ako sa pagbubuntis. So nanganak ako, wala siya. Wala yung tatay ng bata. Walang nag-aalaga sa akin.
Naging 3 ang anak ko sa kanya. Maraming nagbago. Away lang kami ng away, mga bagay na pinagtatalunan. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na naman na niloloko niya ako. Nakipaghiwalay ako. Hindi ko kinaya. After a month, sinundan ko siya kasi ayoko maranasan ng anak ko yung naranasan kong hirap galing sa broken family. Ginawa ko lahat ng pagsisilbi sa kanya. Nakikita ko ng mga kamag-anakan niya at ng mga magulang niya kung paano ko alagaan ang taong mahal din nila. Pero hindi sapat lahat ng yun dahil ng babae uli siya. At ang masaklap pa rito, yung babae niya, ninang ng anak namin. Nakakapagod. Hindi na tama eh. Sobra nang mapanakit. Kinausap ko siya. Pwede bang sa susunod na araw? O konting panahon pa? Gawin mo naman yung tama? Ayokong sukuan ka. Dahil mahal kita. Pero ang nasabi niya lang sa akin ay, sa tingin mo ba, mahal pa kita? Ayoko na nga sa iyo eh. Pero pilitan mo pa yung sarili mo sa pamilya ko. DJ Rocky, nang marinig ko yun, yung sa tingin mo ba mahal pa kita, ayoko na nga sa'yo pero pinagpipilitan mo sarili mo sa pamilya ko. Tumagos yun sa puso ko. At kahit sobrang sakit at wala kaming maayos na closure, nakipag-iwalay ako. Nagbibigay pa rin naman siya ng pantustos sa anak namin. Ang dami ko nga sana kasing pangarap para sa mga anak namin, sa future namin. Pero mag-isa na lang ako na may gusto na matupad lahat ng yung masakit para sa isang magulang na pag-uwi ka galing trabaho makikita mo ang mga anak mo. Sasabihin, Mama, si Papa. Pero wala eh. Hindi na talaga kakayanin. At hindi ko na kaya. Ubus na ako. Ayoko sanang sayangin yung mga masasayang alaala natin. And for sure, hindi ko naman kakalimutan ang mga masasayang alaala natin. Pero kung nakikinig ka man ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na araw-araw lumaban ako. Pero hindi ko na alam talaga kung paano pahihilumin ang sugat na dulot mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ten. At ito, ang aking secret file. For DJ Rocky's Secret Files. Nila, pinilit ko na lang na pumasok doon. No choice ako eh. So, ayun. Nagtrabaho ako sa isang construction site. Medyo 1 linggo muna akong palamunin. At inaasikaso ko pa yung mga requirement na kailangan ko. Isang araw, bibili ako ng pagkain noon. Nagugutom kasi ako.
Pagkabungad ko sa tindahan, may nakita akong magandang chick. Wait. Sabihin na natin na medyo payat, pero sexy. May kasabihan nga na mas maganda ang maging payat, maraming damit ang kakasya, kesa sa mataba, parang punong akasya. So ayun nga, bumili ako, sabi ko, tao po. At sumagot naman ang ex-girlfriend ko. Ano yun? Sabay bumanat ako ng, pwede ba kitang makasama? Ay, pabili ako ng isang soft drinks. At yung tinapay dyan na matamis, parang pagmamahal ko. Tapos ngumiti ako sa kanya. Sabi naman niya, hala, si kuya humuhugot. By the way, itago na lang natin siya sa pangalang Sakura. So, ayun na nga. Yung time na yon, kasama niya yung mama niya. Bigla akong tinanong. Ang sabi ba naman, bago ka lang ba dito, Pogi? Sumagot naman ako ng, opo, bagong salta lang po ako dito. Bakit po? Ang sabi naman ng nanay niya, ngayon lang kasi ako nakakakita ng construction worker na pagkagwapo-gwapo. Ang pangalan ng nanay niya ay Manay. Nagpakilala sa akin. Natawa na lang ako. Sabay sabi ko sa kanya, no, si Manay nang bola pa. So ayun, nagtawanan na lang silang mag-ina. August 2017, nagsimula na ako magtrabaho noon. Masaya din pero mahirap. Tawanan, kwentuhan, inuman, gala-gala. Ayun pala yung gawain dito ng tropa pag oras na ng sweldo. Ako naman, minsan lang sumama kasi alam mo na, binata, kailangang mag-ipon habang bata pa. Minsan lang akong makisalamuha sa mga barkada pag napipilit. Hanggang sa isang gabi, nakatambay ako sa labas ng barracks. Biglang may nag-chat sa akin. Yung ex-girlfriend ko. Ang sabi, hello. Nung time na yun, nagkakalabuan sila ng pinsan ko. Nung una hindi ko pinansin kasi nga alam ko, show tayo ng pinsan ko. Hinayaan ko lang siyang mag-chat ng mag-chat. Makalipas ang isang buwan, gabi yun. Yun yung time na medyo nagkayayaan na mag-inuman. Tapos ako, tinamaan na rin nun. Bigla na naman siyang nag-chat sa akin. Parang nakaramdam ako ng init ng katawan. Medyo maaga-aga pa yung time na yun, mga 6 to 7. Niyaya ko siyang kumain sa labas. Yung makikipagkwentuhan lang ganun. Pumayag naman siya. Pumayag si Sakura. Nung napasarap yung kwentuhan namin, bigla kong sinabi sa kanya na gusto ko itang yakapin at halikan at makasama na tayong dalawa lang. At bigla niyang sinabi sa akin na, hala, seryoso ka? Ang daming tao dito. Pero bigla kong hinawakan yung kamay niya. Tapos, hinila ko siya. Sumakay kami ng tricycle. Dinala ko siya sa isang hotel na nakita ko malapit lang sa tinitirhan ko. Ang sabi ko sa isip, halos araw-araw palagi niya akong niloloadan. Binibigyan niya ako ng pera, damit, pagkain. Basta, ang effort niya sa akin, may pamansari-mansari pa. Ako naman, sige lang, tanggap ng tanggap. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang ng pinsan ko.
Sa una ayos lang eh. Ang biglang nagalit sa akin. Ang sabi ba naman sa akin, hayop ka? Halos tinulungan ka na namin tapos ganito yung gagawin mo sa akin? Ako naman, dahil galit na galit siya, humingi lang ako ng pasensya. Nagpakumbaba. Ang sabi ko sa pinsan ko, pasensya na, lalaki lang din ako. Hindi ko sinasadya, tsaka lasing ako noon. Lagi kasing nangungulit sa akin yung syota mo eh. Pagkatapos kong magpaliwanag, medyo nagkaayos kami. At doon ko nalaman ang tungkol kay Sakura na tinatawag ko ng ex-girlfriend ngayon. Kinuwento sa akin ng mga barkada kung ano yung ugali nun. Kesyo ganyan, ganito, wag ko daw seryosohin kasi alam nyo na, isang babaeng nagpapagalaw. Sabi ko naman sa isip-isip ko, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Pero umabot ng 9 months yung relasyon namin eh. Puro kalokohan. Paninira ulo. Pero masaya rin naman. Magkalapit lang kasi yung barracks namin at yung bahay nila. Mga ilang lakad lang. Minsan pa nga sa mismong unit na ginagawa na bahay. Kahit sa bahay nila may nangyayari sa amin. Wala akong pakialam kahit mahuli pa kami ng magulang niya. December 2017. Isang araw umuwi ako sa probinsya para magbakasyon. Ganun pa rin, puro pangungulit. Tawag ng tawag sa akin si Sakura. Pinapansin ko lang siya kapag nawawalan na ako ng pera. Sinasabihan ko siya na magpadala siya, ganun. Tuloy pa rin yung pambobola. Nung makabalik na ako dito sa Cavite, sinalubong niya agad ako kung saan ako bumaba ng bus. Sabay yakap sa akin. Tapos sabi ko, aba, namiss ata ako ng girlfriend ko ah. Pero mas namiss kita. Pakis nga ako. Tara, kain muna tayo. Nagugutom ako. Ay, ikaw na lang pala kakainin ko. Sabi ko sa girlfriend ko. Tumawa kaming dalawa. At gaya ng dati, alam na. Fast forward. Dumating ang isang araw. Hindi na siya nangungulit sa akin. Pero pinabayaan ko na lang. Nag-text ako sa kanya na, bakit di ka nagpaparamdam? At ang sagot niya, pagod na daw siya. Hindi ko naman daw nakikita yung mga effort na ibinibigay niya. Yung pagmamahal na ibinibigay niya. At ang sabi niya, magfo-focus muna daw siya sa pag-aaral niya. At ang sagot ko na lang, okay, ingat na lang. At sabi ko talaga sa isip-isip ko, salamat! Nakatakas na ako sa babaeng yun. Pagkatapos ng araw na yun, mga bandang hapon, nakita ko siya may kasamang iba. Natawa na lang ako. Sabi ko naman, tama nga yung mga tropa. Iba rin tong babaeng to, sabi ko sa isip-isip ko. Ako naman naglalakad-lakad lang, kunwari di ko sila nakita. Basta ako tawa lang ng tawa. Isang araw, bumili ako sa kanilang tindahan. Nakita ko yung nanay niya, si Manay. Nung nakita ko siya, sabi ko kay Manay, ganda po natin, tita. Tita kasi yung tawag ko dun. Tapos sabi sa akin ni Manay, loko kang bata ka, bubulahin mo pa ako. At ang sabi ko naman, ay tita, basketball player nga po ako pero di ako mambobola. Tapos nakita ko si Manay, kinikilig. Sabi ko sa isip-isip ko, siguro kung yayayain ko tong gumarahe, baka pumayag to. Pero malamang sa malamang kapag ako yung niyaya nitong gumarahe, papatusin ko rin.
Kasi may asim pa eh. Maputi si Manay. Sexy din. Medyo bata-bata pa naman si Manay. Parang nasa 40 pataas. Pero marunong mag-alaga ng katawan. Fast forward. Isang araw nasa grocery ako nun. Bumibili ng gamit para sa katawan. Nakita ako ni Manay. Sabay sabing, "Uy, Pogi, anong ginagawa mo dito?" Ang sagot ko, "Eto po, bumibili ng gamit sa katawan ko para mabango po ako pag aamuin niyo ako." At ang sabi naman ni Manay, "Ay, ikaw talagang bata ka, loko-loko ka talaga." Tapos nung nandun na ako sa cashier, sabi niya, "Pasabay na lang ako ng binili ko, Pogi, para isa na lang ako sa magbayad sa mga binili mo." Aba, sa isip-isip ko nun, ang swerte ko naman. Nung pauwi na ako sa barracks namin, ang sabi ni Manay, sabay na daw kaming sumakay ng tricycle. Magkatabi kami nun. Siyempre, diba, masikip sa loob ng tricycle. Biglang sumayad yung dede ni Manay sa siko ko. Nagulat na lang ako nung biglang may maramdaman akong umangat sa shorts ko. Napaganon na lang ako nang biglang nilagay ni Manay yung kamay niya sa hita ko. Sa isip-isip ko, ay, alam ko na to. Pinabalik ko yung tricycle driver kung saan papunta yung hotel. Ang sabi ni Manay, "Oh, bakit mo pinabalik, Pogi?" "May pupuntahan lang po tayo," sabi ko. Sa sarili ko, ang iniisip ko, ay wala nang hiya-hiya. Basta may sugar mommy, maasim-asim na maalat-alat na to. Nung pagbaba namin sa hotel, wala siyang kibo. Dire-diretso lang din. Hanggang sa yun na nga, may nangyari sa amin ni Manay. May nangyari sa amin ng nanay ng ex-girlfriend ko. Iginarahe ko si Manay. Kiliting-kiliti si Manay sa ginawa ko na parang dalaga pa. Nung natapos na kami, ang sabi sa akin ni Manay, "Oh, Pogi, wag mo na ipaalam sa anak ko to, ha? At baka may makaalam pa nito." Siyempre, ang sabi ko naman, "Okay po, wala po talagang makakaalam. Pero in fairness, Manay, ang sarap niyo po." Tapos tumawa lang kami ng tumawa. Hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa amin. Ewan ko bakit nagkakaganito ako. Alam ko sa sarili ko na mali ako eh. Alam ko, bastos ako. Para bang walang pinag-aralan. Pero minsan nasasabi ko sa sarili ko, gusto ko nang tigilan yung ganitong gawain, pero mas malakas pa rin talaga yung tukso. Alam ko na balang araw, mangyayari din sa akin yung may karma. Pero handa akong tanggapin lahat ng yun kung mangyari man na makarma ako. Ano bang pwedeng maipayo nyo sa akin ngayon? Tulungan nyo naman ako. Salamat po.